Una sa ating mga listahan na pinaniniwalaan na huwag gagawin tuwing Holy Week. Mahigpit po na pinagbabawal na magwalis ka mapaumaga man o gabi tuwing Holy Week. Especially po pag Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, at wala. Dahil ito ay magdadala ng matinding kamalasan sa inyong buhay at itataboy din ito ang swerte na nasa loob na ng inyong tahanan. Isa din sa pinaniniwalaan na mas matagal maghilom ang anumang sugat pag nasugatan ka tuwing Holy Week. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga magulang ay pinaghihigpitan ang kanilang mga anak na gumamit ng anumang mga patalim o matutulis na bagay. Especially huwag lumabas ng bahay tuwing Semana Santa, lalo na pag Biyernes Santo, dahil malapit ka sa kapahamakan kung ikaw lalong-lalo na pag maligo ng dagat at magbiyahe. So isa din sa pinaniniwalaan na tuwing Holy Week ay bawal ka ding mag-ingay, okay? Kasi panahon ito ng pagnilay-nilay, pagbusina, pagsipol, pagpatugtog ng malakas, pagvideoke, or makikipag-away. So, tuwing Holy Week din, bawal din maligo pagkalagpas na ng 3 p.m. ng hapon dahil magdadala ito ng malas sa inyong buhay. Isa sa pinaniwalaan din sa mga matatanda na pag Holy Week sa Biyernes Santo ay mas malakas ang presensya ng mga espiritu at engkanto. So, pang-anim ay hindi na pwedeng tumingin sa salamin ang mga bata pagsapit ng 3:00 ng hapon. So, nagsisilbing portal sa mga demonyo or mga engkanto or mga entities ang mga salamin pag Holy Week. Kaya madalas mabibiktima po, magkakasakit ang mga bata. So, pinaniniwalaan din ang paglalagay ng palaspas sa inyong pintuan ay magdadala ng proteksyon para hindi maka-enter ang mga malas at mga entity or demonyo sa inyong tahanan. So, yung mga nag-attend ng Palm Sunday, pwede nyong dalhin yun at ilagay po sa inyong pintuan for protection. So, isa din sa pinaniwalaan na bawal kang magala-gala or mamamasyal sa tuwing Holy Week. Dahil lapitin ito sa disgrasya, dahil lapitin ito sa aksidente ang mga tao, lalong-lalo na pag sa dagat ka din maligo at sa mga engkantong daan o mga daan na nangunguha lagi ng kaluluwa or laging disgrasyahanan na mga daan. Yan po ay portal. So, ang pinaka-importante sa lahat, bawal ka kumain. Okay, lalo-lalo yung mga nag-hold po ng mga lucky charms, bawal kumain ng karne sa Biyernes Santo. So, simula sa Huwebes Santo at sa Biyernes Santo, bawal ka kumain ng karne. Senyales kasi ito ng spiritual discipline. So, pwede kang kumain ng itlog or isda ang iyong kainin. Okay, so ang pinakabawal talaga is yung makikipagtali ka sa partner mo, lalong-lalo na pag hindi pa kayo kasal. Especially yan sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Pinagbabawal yan, number 1. Ang pinaka-the best, pag umulan sa Easter Sunday or Linggo ng Pagkabuhay, ito ay magsalo ka. Yung tubig na yon na dala ng ulan ay makapangyarihan yon, lalong-lalo na sa mga matitinding karamdaman or sugat, madali itong pagalingin. Pwede din maligo ka directly kung mayroon kang mga karamdaman na hindi maganda pag umulan po sa Easter Sunday.